sa lahat. Pamilya sa Cebu, trahedya ang inabot ngayong araw ng Pasko. Nagkumahog ang mga rescuer, nasagipin ang mag-asawa at kanilang anak. Nasa pool ng SUV ang mga biktimang magkakaangkas sa motorsiklo. Sumalpok pa sa pader ang nakadisgrasyang SUV. Ang lagay ng mga biktima at ugat ng disgrasyang yan, abangan maya-maya lang. Ngayong ika-25 araw ng Pasko taong 2024. Kabi-kabilang sunog, sumakto ngayong Pasko sa Taguig. Ilang pamilya rin ang nawalan ng bahay sa Navotas at San Juan. Maulan at bahang Pasko sa ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. Maulan din sa Metro Manila. Mga pasaherong inabutan na ng Noche Buena sa bus terminal, hindi pa sigurado kung kailan makakauwi. Nauubusan na rin sila ng budget. Kasiyahan sa kulungan. Unang Pasko ni Mary Jane Veloso na kasama ang kanyang pamilya. Padre de pamilya, patay ng bariling ng kapitbahay ilang oras bago magpasko. Ang sospek, lasing at umano'y nagdodroga. Sa Frontline News Abroad, sa Pulsa Video, ang aktwal na pagbagsak ng eroplano sa Kazakhstan. Higit 50 ang pinangangambahang namatay. Alamin kung paano nga ba dapat sumagot sa mga tita at tito na namemersonal tuwing reunion at bumabanat ng tumataba ka ata, kailan ka mag-aasawa, kailan ka mag-aanak. At patok sa takilya ang mga entry sa Metro Manila Film Festival. Nagkakaubusan ng tiket sa unang araw. Maulan at baha ang Pasko ng mga residente sa ilang bayan at lungsod sa Laguna. Pero walang bahang nakapigil sa mga inaanak na mamasko sa kanilang mga ninong at ninang. Live mula sa Biñan, Laguna, nasa Frontline Balitang yan, si Gary De Leon. Gary, gaano kalalim ang tubig dyan? Jiggy, mga bahang kalsada ay naranasan ng mga motorista na dumaan dito sa Laguna ngayong araw ng Pasko. At maghapon din nakaranas na pag-uulan dito pero hindi yan nakapigil sa mga kababayan natin para mag-celebrate ng Pasko. Malakas na buhos ng ulan ang nagbaba sa ilang kalsada sa Laguna ngayong araw ng Pasko. Isa sa pinaka-apektado ang isang barangay sa Biñan, Laguna na nagmistulang Water World. Dito sa Barangay de la Paz sa Biñan, Laguna, konting ulan lamang, lumulubog na sila sa tubig baha. Kaya ang mga residente rito gumawa na ng mga improvised na tulay para lamang may madaanan sila. Dahil ang tubig baha rito, imbis na mag-subside, nananatili sa lugar. Kulay itim na ang baha sa Barangay de la Paz. Dati na raw lubog sa tubig ang lugar, pero mas lumalim pa ngayon. Hanggang bewang na tubig baha raw ang naranasan sa biglang pagbuhos ng ulan ngayong Pasko. Agad din daw itong bumaba at nanatili sa hanggang tuhod ng tubig. May tubig pa kasi dati, tapos umulan, nagdagan na naman ng tubig. Every 2 years na, ganito talaga ang sitwasyon dito. Pero sanay na raw sa baha ang mga residente, kaya tuloy lang ang selebrasyon ng Pasko. Okay naman po, naghahanda pa rin po kahit may baha. Ang mga batang mamamasko nga, buwis buhay na kinakarga ng kanilang mga magulang. Makatawid lang sa halos 1 kilometrong kahoy na tulay. Ang iba, natatakot mang mahulog sa tulay, wala namang pambayad ng tricycle para makatawid sa baha. Nagtitiis silang maglakad sa ibabaw na mabahong tubig baha. Bukod sa Biñan, gutter deep na baha ang naranasan sa San Pedro City. Ganito rin ang sitwasyon sa Fami, Laguna. Alam mo, Jiggy, hanggang sa ngayon ay baha pa rin sa parte rito sa Biñan, Laguna sa hangin na tatayuan. Pero dahil madali naman mag-subside yung mga tubig baha sa maghapong pag-ulan na naranasan dito sa Laguna, ay passable naman ang lahat ng kalsada maging sa South Luzon Expressway. Jiggy. Maraming salamat, Gary De Leon. Bukod sa Laguna, inulan din ang Quezon at Bicol Region. Hindi madaanan ang ilang kalsadang nasira at nalubog sa baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Malakas ang ragasaan ng tubig sa Mauban, Quezon dahil sa walang patid na pag-ulan. Mula bundok, pababa ang tubig sa mga kabahayan.
Halos lahat ng kalsada sa bayan, lubog sa kulay putik na tubig. Umapaw naman ang Maapon River sa Sampaloc, Quezon. Inilikas muna ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Nagkabitak-bitak naman ang Lukban Sampaloc Road. Hindi muna ito pinapadaanan sa mga motorista. Dahil din sa patuloy na pagbuhos ng ulan, nagka-landslide sa barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon. Pansamantalang hindi madaanan ang kalsada. Hindi rin madaanan ang kalsadang ito sa barangay San Isidro sa Libon, Albay dahil sa taas ng tubig. Patuloy rin ang pag-ulan kaya hindi humuhupa ang baha. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay San Isidro. May nakaabang na police mobile para abisuhan ng mga motoristang huwag tumawid. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa barangay Burabod. Nagkalat kasi sa kalsada ang mga makapal na putik dahil sa bumigay na lupa. Binahari na ang lugar sa Nabua, Camarines Sur. Binahari ng Barangay San Roque Poblacion at Nabua Central Pilot School. Ang nararanasang pag-ulan sa Quezon, Albay at Camarines Sur ay dahil sa shear line at intertropical convergence zone. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi napigilan ng ulan ng mga nagpasko sa Luneta Park pero kapansin-pansin, mas konti na masyal ngayon kumpara nung mga nakaraang taon. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Kung noong nakaraang taon, kaliwat kanan ng mga nakalatag na banig ng mga pamilyang nagsasalo-salo sa handa sa Pasko sa Luneta Park. Ngayong Christmas 2024, walang ganyang eksena. Ang Pasko kasi, inulan. Kaya ang planong picnic sa damuhan at ilalim ng puno sa Luneta, napurnada. Pero kahit basa sa ulan ng malaking bahagi ng Rizal Park, nakahanap pa rin ang mga namamasyal ng pagkakaabalahan at pampalipas oras. Mabuti na lang, bukas pa rin ang gated attractions dito at libre pa. Kabilang dyan ang Japanese Garden. Kaya ang ilan, nakapamasyal doon at syempre, hindi mawawala ang picture-picture. May mga bata ring nag-enjoy sa paliligo sa ulan. Sa Chinese Garden naman, kung saan may silong, nakapagsalo-salo ang ilan nating kapatid. Medyo malungkot nga ma'am kasi umulan eh. Ngayon lang po nangyari itong at nag-ulan-ulan po dito. Every year, nandito po kami. Talagang napakaganda ho ng panahon. Aminado naman ang magpinsang ito na malungkot ang kanilang Pasko dahil malayo sila sa kanilang pamilya. Yung pamilya ko po nasa summer tapos ako po nandito po sa Maynila nagtatrabaho. Kaya hindi masaya. Hanggat hindi po na ano po yung sakit po ni nanay. Parang may kirot pa rin po sa puso ko. Pero si Tatay Ernesto, meri pa rin ang vibes ng Pasko sa kabila ng mga kinaharap na hamon sa buhay. Okay lang ma'am. Nakakaraos din. Base sa Social Weather Station survey, mas kaunti ang mga Pinoy na umaasang magiging masaya ang Pasko. Mula sa 73% noong 2023, nasa 65% na lang ang umaasang masaya ang pagdiriwang. Bukod dito, tinanong din ng respondents sa naturang survey kung anong pinaka-pinagpapasalamat nila ngayong Pasko. Halos kalahati sa kanila nagpapasalamat sa mabuting kalusugan. 25% naman ang thankful sa kanilang pamilya at 24% ang masayang buhay pa sila. May Christmas wish din ang ilang kapatid natin sa mga namumuno sa bansa. Yung PhilHealth ma'am, bigyan sana nila rin ng pansin. Na wag naman nila bigyan nila ng budget. Sana yung bumaba po yung presyo ng bilihin po, tsaka tumaas, dagdagan po yung sahod. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Shareline pa rin o ang salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy itong magpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Eastern Visayas. Magpapatuloy yan sa mga susunod pang araw. Ang ITCZ naman o Intertropical Convergence Zone ang magdadala ng maulap na papawirin sa malaking bahagi ng Mindanao. Epekto niyan ay kalat-kalat na pag-ulan, habang hanging amihan pa rin ang makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa gaya ng Cagayan Valley at Cordillera.
Sa bus terminal na inabutan ng Noche Buena, mga pasaherong stranded. Ang ilan sa kanila, 4 na araw nang nasa terminal at hindi pa tiyak kung kailan makakabiyahe. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Maraming pasahero pero walang bus. Ganito ang sitwasyon sa BFCT Bus Terminal sa Marikina City ngayong Pasko. Kung ikukumpara noong mga nakarang araw, mas kaunti na ang mga pasahero. Pero ilan sa kanila ang ilang araw nang natenga, kakahintay ng biyahe, makauwi lang ngayong Pasko. Gaya ng pamilya ni Rolin Flogoso na 4 na araw nang nag-aabang ng bus, pauwi ng Rojas Capiz. Dito na sila nagsalo-salo ng lechong manok at nilagang itlog. Dahil sa terminal na sila, inabutan ng Pasko. Stranded kasi ang mga bus sa Batangas, kaya wala pang nakababalik sa terminal ngayon. Gustong-gusto na nga ng mga mama ko na umuwi na kami. Wala kaming magawa, hindi kami makapagbiyahe. Okay lang kung kami lang dalawang mag-asawa, may mga anak pa ako. Mahirap talaga. Kaya ang huling perang kinita, halos ubus na raw. Hindi pa man sila nakauuwi ng probinsya. Basta sama-sama lang po kami magpamilya. Kahit walang handa, importante magkasama. Ang pasahero namang si Rowena Aperocho, 3 araw nang nagpapalipas ng gabi sa terminal. Pangamba niya, baka magtagal pa sila rito. Hindi pa rin kasi sigurado kung matutuloy na bukas ang pangakong biyahe ng mga bus. Dapat yung budget namin dun pang Pasko sa wala na. Nagalaw na po kasi di naman po pwede hindi kami kakain dito. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, tuloy ang datingan ng mga pasahero kahit araw ng Pasko at maulan. Pero mukhang malabo nang makauwi ang lahat, lalo't ilang biyahe na ang sila dahil wala raw available bus units ang ilang kumpanya. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Walang binatbat ang ulan sa pabonggahan ng headdress ng mga taga Sampaloc, Maynila. Party kung party sila at rampa kung rampa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sayawan ng mga bagets, na pati mga young at heart, game na nakikiindak. Kahit nasa loob lang ng itinayong tent sa Sampaloc, Maynila, hindi napigil ng ulan ang Christmas party ng pamilya Hoble. Mahigit 10 taon na rin nila itong tradisyon tuwing Pasko, kaya pinipilit nilang present ng isa't isa, gaano man kalayo at anumang lagay ng panahon. Ngayon nga lang ulit kami magkakasama-sama, gano'n. Kaya ituloy pa rin. Ulan lang yan. Hoble clan ito, tsaka kasama si Lord. Hindi rin nawala sa pamilya ang mga palaro na kinakarir talaga para lang manalo. At may pakulo pa silang pagandahan ng headdress o disenyong inilalagay sa ulo. Ang isang ito, gawa sa pinagdikit-dikit ng mga cotton buds at bulak. Inilagay naman ang pictures ng lahat ng family members sa ginawang sombrero na yan. At yung iba, idinaan na lang sa rampa. Kasi yun na yun ba yung essence na nafe-feel namin talaga na birthday ni Jesus. Tapos, doon nagmamanifest yung love namin sa isa't isa. Buo pa rin kami. Siyempre, hindi kumpleto ang Christmas party kung walang chibog. Dami Teka, ako rin daw papahuli dito. Penging lumpia. Dami na. Toka-toka raw ang diskarte ng pamilya Hoble para mas masaya at mas marami ring pagkain. Sa kabilang kanto, walang tigil din ang sayawan lalo't maagang sinimulan ang inuman. Northside, kailangan ipagdiwang natin ang kaarawan ni ating Panginoon Jesucristo. Merry Christmas! Bantay sarado naman daw ng barangay ang lugar matapos pagbigyan ng kaliwat ka ng mga selebrasyon. Nagpapaalam naman sila kung meron silang itatayong mga, lalo na kung maka-apekto sa natin. Pero ang naman dyan, tawag dito, laging nakatutok ang barangay para i-assist ang mga constituent natin. At kahit maulan, hindi pa rin naawat ang mga chikiting na kuntodo bihis kasama ang kanilang mga magulang. Rain or shine, never say die sa pangahanting kina Ninong at Ninang. Isa, mga bata, kawawa, masyadong umuulan, magkasakit, pero kakayanin namin, sayang din Anong target nyo ngayong araw na to? Maka-minimum. Pambayad ng bahay. Ngayong Pasko,
Ano man ang sitwasyon at lagay ng panahon, iba pa rin daw ang okasyon basta't masaya at sama-sama. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakiisa rin sa pagdiriwang ng Pasko sina Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Sa kanilang Christmas message, sinabi ni PBBM na hindi may aalis ang pagdiriwang ng Pasko sa kabila ng anumang pagsubok. Pinakamasayang Paskong araw sa buong mundo ay ang Paskong Pilipino. Hindi naman daw kailangang enggrande ang selebrasyon para maging masaya ito. Pamilya raw ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pag-ibigayan. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Sumentro naman sa pagpapatawad at pakikipagkapwa-tao ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong Pasko. Ayon kay VP Sara, ang kapanganakan ni Jesus ay mensahe ng kapatawaran. Hinikayat din ng bise mga Pilipino na gawing halimbawa ang Diyos bilang inspirasyon sa pakikipagkapwa. Tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Naanad mo ng linya din, naanad mo linya ba? Sa kang Digong, kang Duterte, pinaskuhan ni Mayor, ni President, ni Rodrigo Duterte. So first time mo karon dili? Kadua ora. Si Miriam na galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bit-bit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30, ma'am. Sa humama, ma'am. So first time mo? Yes, ma'am. Experience lang kung sa'yo madawat ron. Gidala na ako, ma'am, kay nagpila, nagtsaga lang pila. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya mahigpit ang seguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawa itong pinaskuhan gikan ka, Mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Magpadayon gihapon ang opisina, ang Office of the Vice President, and of course ako sa pagserbisyo sa ato ang mga kababayan ug paniguraduhon namo nga amo ang pang mas pakusgon ang amo ang mga proyekto para sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino. Pagdating naman sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Susunod, ilang pamilya sa Taguig, San Juan at Navotas na sunugan ngayong araw ng Pasko. Presyo ng paputok sa Bukawi, Bulacan, posibleng tumaas pa. Supply ng paputok apektado ng maulang panahon. At pamilya sa Cebu, sinalpok ng SUV, 6 na taong gulang na babae patay. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumiklab ang sunog sa isang bodegang naglalaman ng mga mansana sa Navotas. Sa San Juan naman, 3 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa 2 bahay. Nasa Frontline balitang yan si Hannibal Talete. Ilang oras bago magpasko, binulabog na sunog ang Barangay Bati sa San Juan City. 2 bahay ang nadamay. Kwento ni Jun Zarate. Mag-isa lang siyang tumatagay sa kanyang bahay na marinig niya ang mga nagkakagulo. Ayun nga, nakita ko yung apoy na sa bintana 2nd floor. Alas na yung apoy. So, bumalik ako sa bahay para sana isalba ko yung mga gamit ko sa 2nd floor. Hindi na niya nabalikan ang kanyang mga gamit dahil sa sobrang lakas ng apoy. 30 minutes tumagal ang sunog bago ito naapula. Isa ang sugatan. 3 pamilya o 11 individual ang naapektuhan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng apoy. Pero ayon naman sa isa sa mga nasunugan. Biring ko electrical wiring, faulty electrical. Kasi matagal na rin siyang hindi na-maintain yung electrical system. Tinatayang nasa 370,000 pesos ang halaga ng ari-ariang natupok. Nabalot naman na makapal na usok ang bodega ng mga mansanas sa Navotas pasado alas 7 ng umaga kanina. Ayon sa tagapagbantay na si Ricardo Susano, sa ibabang bahagi ng bodega nagmula ang sunog. Doon daw sa taas nagmula, pero ang tingin ko sa apoy dito sa baba. Doon sa mismong tinutulugan nila. Malaki na kako eh. Hinala niya, sa isang container truck nagsimula ang apoy. Malungkot ang Pasko natin sa New Year. Kung mayroon sana magbibigay ng tulong, Naapula rin ang sunog makalipas ang ilang minuto. Inaalam pa ang sanhin ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline. Hannibal Talete, News 5. Sumakto pa sa Pasko ang sunog sa isang bahay sa barangay Napindan sa Taguig City. Sumiklab ang apoy lampas alas 3 kaninang hapon. Umabot sa unang alarma ang sunog. Maagap naman ang responde ng mga bumbero at naapula ang apoy makalipas ang 1 oras. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Wala namang nasaktan o nasawi. Ang naiwang clip fan ang hinihinalang dahilan ng sunog. Isang linggo bago pagsalubong sa 2025, nagsimula ng dumagsa mga namimili ng paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Ang presyo ng mga paputok, posible pa raw magmahal. Live mula sa Bukawi, nasa Frontline balitang yan, si Elaine Fulencio. Elaine, marami na ba ang namimili ngayon dyan? Gigi, buhay na buhay ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa tinaguriang fireworks capital of the Philippines, ang Bukawi. Marami nga sa mga kapatid natin ang maaga nang namili, lalo't posibleng tumaas pa ang presyo habang papalapit ang bagong taon. Bukawi is the place to be kapag bilihan ng mga paputok at pailaw tuwing bagong taon. Isang linggo bago ang salubong 2025, dumami ng dumarayong mamimili. Gaya ng pamilya Diaz na mula pang Maynila. Parang naging traditional ng mga Pilipino na palaging namimili ng mga fireworks. Para bang good vibes, iwas pampalis ng malas. Si Dexter naman dumayo pa mula San Pablo City, Laguna para makabili ng paputok at pampailaw sa Bukawi. Medyo mas mura, magaganda. Mabenta ang fountain at aerial fireworks. Ang fountain nasa 25 pesos hanggang 1,200 pesos. Ang luces naglalaro sa 15 hanggang 600 pesos ang presyo. 8 pesos naman ang bawat piraso ng kwitis. May aerial fireworks din mula 200 pesos hanggang 38,000 pesos para sa pinakabongga. Ayon sa mga nagtitinda, siguradong tataas pa ang presyo habang papalapit ang salubong sa bagong taon. Bago pa mag-December, tumaas na siya. Lalo yung mga local natin kasi may mga chemicals na hindi dumating. Di ba may gunpowder ban tayo because of the election. So, tumaas yung mga ibang locals natin. Idagdag pa raw ang maulan na panahon at mataas na demand. Like today, umuulan, so hindi na makakapagpatuyo ng mitya, yung mga ganon. So, maaaring mas tumaas pa siya. Nagsimula na ring mag-inspeksyon ng Bureau of Fire Protection para matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili at nagtitinda.
Kabilang sa mga mahigpit na binabantayang iligal na paputok ang Goodbye COVID, Bin Laden, Atomic, King Kong at Kabasi na malaking klase ng plapla. Jiggy, kabilang din sa paalala ng BFP sa mga nagtitinda ay ang pagkakaroon ng fire extinguisher at drum ng tubig sa kanilang tindahan para na rin makasiguro sa kaligtasan ng mga mamimili maging ng mga nagtitinda. At bawal din ang paninigarilyo dito sa lugar at mahigpit ding ipinagbabawal ang pag-test sa mga paputok. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Jiggy. Maraming salamat, Elaine Fulencio. Bago pa man ang salubong sa bagong taon, 3 bata na agad ang nadisgrasya sa Baguio City dahil sa mga paputok. 2 sa mga bata ang naputukan ng boga, habang ang isa naman ay naputukan ng 5-star. Agad silang itinakbo sa Baguio General Hospital and Medical Center para gamutin. Patuloy namang ipinapatupad ang firecracker ban sa lungsod. Sa buong bansa, umabot na sa 43 ang sugatan dahil sa paputok. Ayon sa DOH, nangungunang dahilan ay ang boga. Sinundan ito ng 5-star at piccolo. Bilang paghahanda sa mga masusugatan, dulot ng mga paputok, naka-code white na ang mga pampublikong ospital sa bansa. Alerto yung mga ospital, yun pong mga kagamitan ay kinukumpleto, yung mga pangputol ng daliri, yung mga IV fluids, naka-stockpile po yan para mabilis ang kilos kapag dumating sa emergency room. Diretso na tayo sa latest showbiz updates ngayong Merry Wednesday. The 50th Metro Manila Film Festival is officially on. Day 1 pa lang pero halos lahat ng 10 entries ay pinilahan ng mga manonood. Parang additional Christmas gift naman sa Fancy Enrique Hill, ang surprise appearance niya sa isang sinehan. Live mula sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Laila! Maui, Merry Christmas! Eto nga, tuloy-tuloy na ang Christmas gala ng mga kapatid natin sa kabila ng pabugso-bugsong ulan dito sa Metro Manila. Alam mo, lahat sila talaga dead man, no? Sa malamig na panahon, makanood lang ng sine sa opening day ng 50th Metro Manila Film Festival. Ang pamilyang ito na galing pa ng Bulacan, dumayo sa isang mall sa Quezon City para lang mapanood ang entry ng MZ Films, APT Productions at MQuest Ventures na The Kingdom. Starring Bossing Vic Soto and Papa P, Piolo Pascual. Gusto namin manood, di ba? Para happy-happy naman pag Pasko. Misa lang naman kasi, di ba? Legit tabarkads ako. Yung mga eksena, lalo na yung mga yung sa hari, yung hari. Yun ang gusto kong panoorin. Kanya-kanya namang bet ang ibang manonood. Ang pamilyang ito naman na balikbayan pa ang iba. Pinag-iisipan pang maigi ang kanilang papanoorin. Ang sure daw sila, higit pa sa 100% ang suporta nila sa pelikulang Pinoy. Habang ang ibang nakapanood na, nagbigay naman ng kanilang honest movie review. Pinanood namin, Uninvited po. Sobrang worth it po, sobrang galing po ni Aga and Nina din po. Si Vilma Santos, ang fierce niya, and Aga Mulak, I had never seen him before na masyado siyang serious. Kasi before, lagi siyang parang mga romantic. Ang isa namang fan, sobra pa sa sulit ang pagpila dahil nakita niya in person ang kanyang celebrity crush na si Enrique Hill. Nagbebenta kasi ng ticket si Enrique, kasama si Jane De Leon at iba pang cast ng kanilang pelikula. It's our kind of way of bringing everybody together during this Christmas season. I think perfect time to para manood tayo at mag-enjoy. Si Enrique, hello! Anak mo, nakupunta sila dito na Tempo lang po. Sa mall naman na ito sa Mandaluyong, alive na alive ang pelikulang Pinoy dahil lahat may pila. Ang The Kingdom, di pa man nagsisimula ang next screening, pinilahan na rin. Kakaiba siya. Mau,
Maui, sa mga sandaling ito, kung masisilip mo nga, eto nga, background ko, nagki-clear up na kanina. Sobrang daming tao dyan, pero hindi ibig sabihin na wala na yung mga manonood. Ang ibig lang sabihin yan ay nasa loob na at nanonood na ng mga entry for the MMFF ang ating mga movie-goers. At alam mo, kanina nakakatuwa, pagpunta namin dito o pagdating namin dito, yung pila para sa The Kingdom for the 3 p.m. na screening, ang haba ng pila at naulit-ulit yan nitong 6:15 screening, not 1, not 2, na paikot-ikot pa ng mga linya para sa pelikulang The Kingdom. At sa mga gusto pang humabol, don't worry, meron pang 9 p.m. screening ang The Kingdom dito sa Mega Mall. Merry Christmas, Maui! Balik sa inyo. Merry Christmas! Maraming salamat, Laila Pangilinan. Mula set design hanggang sa kasuotan ng mga cast ng MMFF entry na The Kingdom, masusing pinag-aralan ayon kay Bossing Vic Soto ang tattoo sa kanyang katawan sa karakter na Lakan. Inaabot ng 4 na oras ang paglalagay. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Isipin ng isang bansang tinatamasa ang kasarinlan dahil kailan may hindi nasakop ng dayuhan. Bansang hinubog mula sa masaghanang kultura at tradisyong hindi na impluwensyahan ng mga kolonyalista. Iyan ang matutunghayan sa kaharian ng kalayaan. Uuwi ka na mag-iisip na ano ba talagang pwedeng nangyari sa buhay natin mga Pilipino if we were not conquered. Yung makikita natin sa screen, yun na yung parang combination ng napag-aralan namin as truthful historical fact at yung mga what if na dinesign na namin. Mula sa set design, infrastructure, hanggang sa kasuotan. Lahat ay masusing pinag-aralan para maisalamin ng wasto ang kaharian ng kalayaan. Hindi siya yung nag-design lang para maganda sa mata. Yung mga tattoo. Ang Lakan, the more tattoos, the higher your place in the society. So yung full body ko, kailangan may tattoo. It took us about 4 hours to do it. Challenge yun. Moderno sa paningin, subalit hitik sa kasaysayan. Ang The Kingdom. Bakit tayo huminto? Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Ang pelikulang handog ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions bilang official entry sa 2024 Metro Manila Film Festival. Susunod, mga namamasyal sa Tagaytay ngayong Pasko, hindi nagpaawat sa maulang panahon. Mary Jane Veloso, buong araw nakasamang pamilya ngayong Pasko. At Barangay Ginebra at Magnolia Hot Shots, magtatapat sa main event ng PBA Christmas Classico. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa South naman ang biyahe ng ilan nating kapatid para mag-bonding ngayong Pasko. At kahit inulan ang pagdiriwang, tuloy pa rin ang kasiyahan. At live mula sa Tagaytay, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, kumusta ang Christmas feels dyan? Cheryl, kahit nga walang tigil yung ulan ngayong Pasko ay hindi pa rin nagpaawat yung mga kapatid natin na mamasyal at dumayo nga rito sa Tagaytay. At para mas kumpleto nga yung Pasko, meron din tayong mga kapatid na hindi pinalagpas yung pagbisita sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna. Nanggaling pa sa Binangonan, Rizal ang pamilya ni Ivy
Bitbit pa niya ang 4 na chikiting. Pero kahit masama ang panahon, hindi sila natinag na bumisita rito sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna. Matagal na raw kasi nila itong plano. Kahit maulan, bumabagyo. Baha nga po doon sa mga dinaanan namin. Mahirap din mag-risked. Ang 4 na magkakapatid namang ito galing pang Iligan sa Mindanao. Talagang pinush daw nilang matuloy ngayong araw sa IK dahil lilipad na sila pabalik ng probinsya sa 28. We're only here for a short time with our father. And we stay at Mindanao kasi we want to make the most of our Christmas dito. May ilang mga attractions o rides na isinara muna ngayong araw. Pero marami pa rin naman ang nag-operate tulad ng bump car, roller coaster, hot air balloon, boat ride sa Swan Lake at iba pa. So dahil maulan sa labas, dito na lang muna tayo sa bump car. Mag-ride ng paulit-ulit. Nasa 1,200 pesos ang regular day pass para sa adults at may express pass din na 2,200 pesos. Sakto namang tumila na ang ulan nang dumayo kami sa Tagaytay. Kitang-kita ang ganda ng Bulkang Taal. Ang mag-anak na ito mula pa sa Isabela. Grabe po, sobrang ganda ng view ng Tagaytay po. And kanina po kasi naulan po, pero ngayon ma'am, pinagmamasdan na namin mga family namin na sobrang ganda ng view. Ang pamilya naman ni Stanley, enjoy na enjoy din sa view habang kumakain. Ipinasyal daw nila ang kanilang lolo't lola na nagbabakasyon galing Bohol. Pinalipas lang namin yung ulan, tapos at least hindi din traffic, and then may mga nakasalubong kaming pababa na, so sign yun na medyo maluwag na yung Tagaytay. Cheryl, tuloy-tuloy pa rin nga yung ambon dito sa mga oras na ito dito sa Tagaytay. Pero sa kabilangan niya marami pa rin tayo nakikita mga kapatid na namamasyal dito sa paligid. At dito nga sa kinatatayuan natin sa may rotonda ay tuloy-tuloy naman din yung daloy ng trapiko. Bagamat meron din kabaganan lang yung usad na yung mga sasakyan doon sa bandang bahagi na yon. At ayan muna ang latest. Merry Christmas. Balik sa inyo. Merry Christmas. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sama-samang nagpaskong pamilya Veloso kasama si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Yan ang kauna-unahang Pasko ni Mary Jane sa Pilipinas makalipas sa mahigit 14 na taon. Nasa frontline balitang yan si Raynel Pawit. Sakay ng 2 van, maagang nagtungo ang pamilya Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Kahit puyat pa sa biyahe mula Nueva Ecija, mas nangibabaw ang pananabik na makasama nila ngayong Pasko si Mary Jane. Ang panganay ni Mary Jane na si Mark Daniel patuloy na umaasang mapapalaya ang ina. Yung clemency po na hiningi po namin na buong pamilya po. Sana po ngayong bagong taon po magkasama-sama po kami. Si Vincent naman nanginginig sa nervyos at saya na muling makikita ang paborito niyang tiyahin. So, hindi po ano po sa yung saya po. Anong wish mo sa kanya? Wish ko po sana po makalaya na po siya, makasama na po namin siya. Bit-bit ng pamilya Veloso ang mga pagkain gaya ng sinigang, tinumis, salad at spaghetti. Dala rin nila ang regalong parol para kay Mary Jane. Hindi na pinayagang kumuha ng litrato sa loob ng correctional. Tuloy pa rin ang panawagan na clemency para kay Mary Jane, pero mukhang malabo pa ito sa ngayon. Yung clemency, nasa kamay na ng presidente, pero isipin niyo muna, ligtas siya sa death penalty at nasa Pilipinas na siya. Tiniyak naman ng Bureau of Corrections na tutok rin sila sa kalusugan ni Mary Jane lalo't nagkaroon ito ng komplikasyon sa obaryo at dibdib noong nasa Indonesia. So our concern, kung may sakit siya, we have to cure him or look for ways and means to address her health problems. 5 beses kada linggo pinayagang bumisita ang pamilya Veloso sa Piitan. Nakatakda ang susunod na pagbisita ng pamilya Veloso sa bagong taon at January 9, isang araw bago ang kaarawan ni Mary Jane. Nagbabalita mula sa frontline, Raynel Pawid, News 5. Mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin ang PBA action kahit Christmas Day. Inaabangan na ng lahat ang Manila Clasico ng tapatan ng Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots. Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian?
Fifi, kahit maulan ng Pasko, painit naman ng painit ang aksyon dito sa PBA Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Dahil nga Christmas edition ang laro ngayon, mas matitindi rin ang mga match-ups na inihain ng liga para ngayong gabi. Ngayon nga ay kakatapos lamang ng unang laro sa pagitan ng streaking Converge Fiber Xers at Meralco Bolts, kung saan nagwagi ang Converge 94-110. Kasalukuyan ng may 4-game winning streak ang Converge at nais pa nilang dugtungan ito upang lalong makaangat sa top 3 ng standings bago matapos ang taon. Pero ang mas inaabangan ng marami ay ang main event mamaya sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at Magnolia Hotshots. Ang match-up na yan mas kilala bilang Manila Clasico. Pero dahil Pasko ngayon, tatawagin natin yung Christmas Clasico. Ang importante rito sa laro na ito, kailangang makakuha ng panalo ng parehong kuponan. Yan ay dahil pareho silang nag-struggle ngayong komperensya. Inaabangan din ang magiging tapatan ng mga rookie guards na sina Jerome Lastimosa at RJ Abarientos, pati na rin ang import showdown between Justin Brownlee and Ricardo Ratliff. Alam mo, mas interesting sa matchup na ito dahil huling nagtapat ang Ginebra at ang Magnolia noong 2021 kung saan nagwagi ang Magnolia. Pero after that, lahat ng holiday matchups ng Barangay Ginebra ipanalo na nila mula 2022 hanggang 2023. Ang tanong, madudugtungan kaya nila yan? At yan ang latest mula dito sa Big Dome. Fifi? Maraming salamat, Ian Suyu. In other PBA news, plano na ng basketballistang si John Amores na iapila ang pagbawi sa license niya na maglaro sa kahit anong liga sa Pilipinas. Sinabi raw ito ng camp ni Amores kay PBA Commissioner Willie Marshall. Hindi naman daw nasabi ni Amores kung kailan nila isasubmit ang appeal. Una nang pinatawan ng PBA ng one conference ban si Amores matapos siyang ma-involve sa isang shooting incident sa Laguna last September. Huling naglaro para sa Northport Batang Pier si Amores. Susunod, pamilya sa Cebu na angkas ng motorsiklo sinalpok ng SUV. 6 na taong gulang na bata, patay. At eroplanong may sakay na mahigit 60 pasahero bumagsak sa Kazakhstan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Trahedyang sinapit ng isang pamilya sa Cebu matapos salubungin ng Pasko. Nasalpok ng SUV ang kanilang pamilya na kinasawi ng kanilang anak. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa. Maingat na binuhat ng mga rescuer ang isang lalaking nakahando sa isa kalsada sa Naga City, Cebu kaninang madaling araw. Sa hindi kalayuan, duguan ang kanyang misis. Nakasubsob naman sa kalsada ang 6 na taong gulang nilang anak na babae. Trahedya ang sumalubong sa pamilya matapos salubungin ang Pasko sa kanilang kaanak. Nasalpok ang kanilang motorsiklo ng isang SUV. Ang nakabanggang driver ng SUV, pauwi na rin galing naman sa lamay ng kanyang ina. Pagod po, no? At inantok po sa kalagitnaan po ng kanyang pagpamaneho. Initial investigation po, hindi naman po nakainom ang ating driver. Bumangga pa sa bakod ng simbahan at harapan ng tindahan ng SUV matapos masalpok ang motorsiklo. Ang lakas talaga ng pagsabog. Meron pa rin bumagsak dito sa bubong namin. Ang lakas. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang batang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Kritikal naman ang mga magulang niyang sina Deidre at Jennifer Deliote. Ang naulilang pamilya ng mga biktima, labis ang dalamhati, lalo't nawalan sila ng mahal sa buhay sa mismong araw ng Pasko. Grabe yung pighati ko. Grabe iyak ko kanina nung makita yung apo ko. Ang driver na nakabanggang SUV, inaming pagod at nakatulog habang nagmamaneho. Patawad po sa lahat ng aking nagawa. Di ko po sinasadya sa mga namatayan ng pamilya na aking nasagasaan.
Sa kulungan nagpasko ang driver. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and double serious physical injury and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sa Frontline News Abroad, nag-crash ang isang eroplano sa Kazakhstan na may sakay na mahigit 60 pasahero. Nakuhanan pa ng video ang pagbagsak ng eroplano na galing Azerbaijan at papuntang Russia. Makikita ang pagsabog at makapal na itim na usok na nanggaling sa eroplano. Halos 30 ang nakaligtas sa plane crash habang marami ang pinangangambahang nasawi. Bumuo na raw ng komisyon para imbestigahan ang nangyari sa bumagsak na eroplano. Base sa investigasyon, nag-emergency landing daw ang piloto matapos ang isang bird strike. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Feel na rin ang Pasko sa iba't ibang parte ng mundo. Kanya-kanya mga tradisyon at pakulo kung paano paparamdam ang Christmas spirit. Panoorin natin sa report na ito. Holiday mode ang buong mundo. Ramdam ang spirit of Christmas. Sa Florida sa Amerika, Santa is surfing kasama ang kanyang elves. Nagsama-sama riyan ang mga Christmas enthusiasts para salubungin ang Pasko. Siyempre, what is Santa without gifts? Ang surfing event kasi na yan, isang charity para sa non-profit organizations. Ito namang Santa from Japan, ala mermaid with penguins ang peg. May pa-question and answer pa with kids. Perfect talaga for magical Christmas. Sa Rome, Italy, season of giving na talaga. Mapa-oso, unggoy o zebra, may regalo. Laman lang naman yan ay treats. Pero worry not, dahil safe na safe ito, dahil bahagi yan ng Environmental Enrichment Program ng zoo. We have here with us to just prepare. Kahit zero gravity, tuloy rin ang Pasko sa space ng mga astronaut sa International Space Station. And when we say Christmas, we say food. Ang preparation sa London, aba, turkey auction lang naman para sa kanilang Noche Buena. Tradisyon na yan doon ha, mula pa 1327. Feeling blessed and thankful naman ang mga taga-Paris, France. Lalo't ang kanilang Christmas Mass, idinaos na sa historic Notre Dame Cathedral. After more than 5 years kasi nang masunog ang simbahan, ito ang kauna-unahang Pasko na binuksan sa publiko. Sa Bethlehem, kung saan pinaniniwala ang isinilang si Jesus, hindi aakalaing Pasko dahil walang kahit anong Christmas decoration. 2 taon na ganyan ang eksena mula nang magsimula ang tensyon ng militanteng grupong Hamas at Israel. Ngayong Pasko, nanawagan si Pope Francis ng pag-asa at katapangan sa mga Katoliko. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Feel ang Pasko. Kamusta ang celebration nyo? Ang masaya, kasama ang mga chikiting at ang aking pamilya. Thank the Lord. Kayo? Pamilya din po kasama. Maybe next year, Fifi, may special na. Yeah. Naging marites kami. Abangan na yan. For me, guys. Manifest. Pag-pray daw natin si Fifi, pating love life niya. Ayan, kasama yan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pumalag ang Chinese Embassy sa payag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na pinupondohan umano ng China ang ilang sindikato. Ayon sa Chinese Embassy, kinukundina nila ang akusasyon ng Defense Secretary na anilay walang basihan. Tinawag din nila itong bias at nakabase umano sa Cold War mentality.
Binweltahan din ng Embahadang Defense Secretary na paulit-ulit daw na sinisiraan ang China. Personal din daw na pinigilan ni Secretary Teodoro ang ugnayan ng militar ng China at Pilipinas. Sinabi ito ng Chinese Embassy matapos batikusin ni Teodoro ang China sa pag-sponsor umano sa mga criminal syndicate sa labas ng kanilang bansa. Pinagtatanggol ng Defense Secretary noon ang desisyon ng Pilipinas na bumili ng missile. Ayon kay Teodoro, walang karapatan umalma ang China sa anumang armas na gustong bilhin ng Pilipinas. Hindi na umabot sa Pasko ang isang padre de pamilya sa Tondo, Maynila. Binaril siya ng kapitbahay nitong bispiras ng Pasko. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang binubuhat ng dalawang residente ang walang malay na lalaking yan sa Barangay 120, Tondo, Maynila. Biktima pala ng pamamaril ang lalaking si Orlando Regarde, 62 years old. Tumulong na ang ibang residente sa pagtawag ng sasakyan para dalhin siya sa ospital. Pero dead on arrival ang biktima. Base sa investigasyon, binaril si Regarde ng kanyang kapitbahay na si Jomar Grecochea kahapon, bisperas ng Pasko. Ayon sa anak ng biktima, nagulat na lang siya nang makarinig ng putok ng baril. Tingin ko po sa bintana namin, naka-ano na po yung papa ko. Sa totoo po, hindi ko po alam na papa ko yun eh. Kaya pagbaba ko po, nakasalubong ko yung pamilya po mismo ng bumaril sa papa ko. Papa mo yan, si Kuya Boy yan. Doon na po ako nataranta. Nakita ko kasi papa ko, may ano na rin dito. Parang umano na yung bala. Lumusot na dito eh. Sobrang hindi ko na si papa matingnan na maayos. Palaisipan sa mga taga-barangay ang motibo sa krimen, lalo't wala naman doon nababalita ang alitan ng dalawa. Wala pa silang dito sa barangay na may away silang dalawa, wala. Nagulat na lang kami na ganun nangyari sa kanya, sa pinatay. Ayon naman sa anak ng biktima, posibleng nakainom ang sospek. Siguro po sa sobrang lulong po sa droga. Lulong po kasi ay nga rin po sabi ng mga kamag-anak, naggaganon, tas lasing daw po kanina. Hindi pa lubos matanggap ng anak ang sinapit ng kanilang padre de pamilya. Plano pa naman daw niyang bilhan ng damit ngayong Pasko ang kanyang tatay. Pero ang kanyang ipambibili, napunta na sa barong na isusuot sa lamay. Magpapasko may kami niyan ni Papa eh. Bibilang ko ng damit yan eh. Nabili ko sa tatay ko barong. Magpapasko, bagong taon, wala kaming tatay. Tinutugis ng tumakas na sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa sasakyan na kaparada sa Baybay, Leyte. Higit sa ₱1,000,000 halaga naman ng mga alahas at pera ang tinangay ng isang lalaki sa Quezon. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Pagmasdan ng lalaking yan na naglalakad sa tapat ng simbahan sa Baybay, Leyte madaling araw nitong Huwebes. Maya-maya, tumawid ito sa kabilang kalsada kung saan nakaparada ang isang sasakyan. Nilapitan ng lalaki ang passenger side ng sasakyan. Sa kapersang tinulak ang salamin hanggang sa tuluyan niya na itong masira. Agad niyang kinuha ang gamit sa loob ng sasakyan, saka dali-daling umalis. Ang kanyang nabiktima, isa palang pulis na nagsimbang gabi. Nakuha ng sospek ang service firearms ng pulis, ATM card, mga ID at ₱5,000 na pera. Sa investigasyon ng mga otoridad, miyembro ng Basag Kotse Gang ang sospek. Sa backtracking na isinagawa ng Baybay PNP sa mga kuha ng CCTV, natunton at naaresto ang sospek sa isang hotel sa Bato, Leyte. Pinireply namin yung CCTV ng GBIT, same person na nakuhaan ng CCTV footage doon sa incident, sa area of incident. Nabawi sa kanya ang baril ng nabiktima niyang pulis at iba pang hinihinalang nakaw na gamit. Sa hiwalay na operasyon sa Tacloban, naaresto rin ng dalawa niyang kasabwat. Maharap sila sa reklamong theft. Sa Tayabas, Quezon, sa pool din sa CCTV ang lalaking yan na pinagnakawan ng mga bakasyonista sa isang resort sa Barangay Kalumpang. 3:00 ng madaling araw kahapon nang umakyat sa bakod ang sospek. Nagpaikot-ikot pa siya sa lugar. Nang makitang tulog ang mga tao, isa-isa niyang kinuha ang kanilang mga bag. Pero hindi pa siya nakontento at umakyat pa sa ikalawang palapag sa kinuha ang ilang panggamit. Natangay ng sospek mula sa 4 na biktima ang mga alahas na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Nalimas din ang kanilang perang aabot sa ₱200,000, isang baril, cellphone, mga ATM at ID. Tinutugis na ng mga pulis ang sospek.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Muling sumabog ang Kilauea Volcano sa Hawaii sa Amerika. Sa video kita ang naglalagablab na ibinubugang lava ng bulkan. Nagsimula ang pagsabog ng bulkan noong Lunes. Tiniyak naman ng mga otoridad na walang banta ang bulkan sa mga residente at infrastructure. Nagaganap daw kasi ang pagsabog sa closed area ng Hawaii Volcanoes National Park. Isa ang Kilauea Volcano sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Huli itong sumabog nito lang September. 2 patay habang nasa 12 nawawala sa pagguho ng tulay sa Brazil. Sa videong ito, nananawagan pang isang opisyal na ayusin ang sirang tulay na dinaraanan madalas sa malalaking truck. Pero nagulat siya nang biglang bumigay ang tulay. Muntik nang mahulog ang motor na ito. Ang truck naman na nasa harap nila, napahinto nang makita ang napakalaking crack sa tulay. Ayon sa mga pulis, 8 sasakyan ang nahulog sa ilog sa ilalim nito. Kabilang dyan ang ilang truck, kotse at motorsiklo. Mapanganib naman daw kung magde-deploy sila ng divers. Kabilang kasi sa nahulog ang truck na may kargang sulfuric acid. Iniimbestiga na ang dahilan ng pagguho ng tulay. Sa pulsa video ang pagtagilid ng isang cargo ship sa Istanbul, Turkey. Makikita ang nagtatakbuhan palabas sa mga lulan ng barko habang lumulundo ito. Sa isa pang video, kita nga nagbabagsakan na rin sa tubig ang mga dala nitong container. Isa ang sugatan, ligtas naman ang 15 tripulante. Inaalam na kung overloaded ba ang mga dala ng cargo ship. Ibinahagi ng mga celebrity ang kani-kanilang Christmas photos kasama ang pagbati sa kanilang fans via social media posts. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Flooded ang social media ng mga Christmas greeting mula sa mga celebrity. In shades of green and plaid, ang pamilya Soto with bossing Vic, wifey niyang si Pauline at ang kanilang 2 prinsesa. Caption ni Pauline, alalahanin daw sana nating lahat ang tunay na kahulugan ng Pasko. Cute naman! In their pajama ternos ang Cuneta Pangilinans. And yes, we love you too, Ate Shawi! Looking elegant naman ang pamilya Manzano sa kanilang Christmas photo. And like her parents, all smiles din si Baby Peanut. From cosplay queen to happy mommy naman si Alodia Gosing Fiao sa kanyang family photo ni Christopher Kiambao kasama ang kanilang little bundle of joy. Winter holiday naman ang peg ng Pasko ni Bea Alonzo with her family sa Spain. Kwento ni Bea sa Philippine Star. Espesyal ang trip na ito dahil first time na nakapunta ng Spain ang kanyang family. Hindi mahalaga kung saan. Ang importante, mai-celebrate natin ang Pasko kasama ang mga taong mahalaga sa atin. Merry Christmas, mga kapatid! Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Binati naman ng Merry Christmas ni Mariah Carey ang Pinoy fans. Merry Christmas to my festive Filipino lambili daw, sabi ng superstar. May kasama pa yang Philippine flag. Nirepost niya ang video ng mga Pinoy na kumakanta ng hit niyang All I Want for Christmas Is You. Nothing but love ang hatid ni Mariah Carey sa mga Pinoy. Lalo't alam niyang love natin ang kanyang hit. Noong Setyembre, bahagi rin si Mariah ng ating Christmas kick-off. Nagpasalamat siya noon sa Pinoy dahil sa pagdami ng Spotify streams ng kanyang kantang pamasko. Nagsalita na ang R&B singer na si Denise Julia tungkol sa issue sa kanya ng kilalang celebrity photographer na si BJ Pascual. Paskong Pasko pero naglapag ng screenshot si Denise ng conversation ng mga manager nilang dalawa. Kinumpirma ni Denise na siya ang nag-reach out kay BJ para sa photoshoot sa bago niyang kanta. Pero ilang linggo raw silang naghintay para mag-reply ang team ng photographer. Ang unang issue raw ay ang budget para sa photoshoot at music video. 650,000 pesos daw ang inoffer na budget ni Denise pero halos dumoble ito at pumalo ng 1.2 million pesos. Sinabi raw yan ng team ni BJ 3 araw bago ang shoot.
Na-stretch pa raw nila ang budget ng 800,000 pesos pero umabot pa rin daw ng 1 million pesos ang quote nila para rito. Pero ang sabi ng singer, team ni BJ ang nag-cancel ng shoot dahil daw sa production differences. Sinubukan pa raw nilang gawa ng paraan ito para hindi masayang ang effort ng lahat pero nagdesisyon sina BJ na kanselahin na lang ito. Nagkausap naman na raw sina Denise at BJ tungkol sa issue. Nagsorry na raw ang singer sa photographer. Malaga sa mga Pilipino ang pagsasalo-salo tuwing Pasko pero iba-iba pa rin ang itsura ng Noche Buena ng mga Pilipino. Ang pagsalubong ng ilan nating kapatid sa Pasko sa report na ito ni Mobile Journal Yeda Pascual. Hindi na praktikal para sa magkapatid na senior citizens na sina Lola Eva at Lola Lolita na magluto pa ng Noche Buena para sa kanilang pamilya sa Parañaque. Pero di ibig sabihin niyan ay hindi sila magsasalo-salo. Nagpa-deliver na lang sila ng pang Noche Buena para less hassle. Kasi mga busy sila sa trabaho. Sabi na doon na lang kami babawi sa bagong taon. Pag may pambili. Si Christopher naman, inuman ng trip sa pagsalubong sa Pasko. Bukod sa pamilya, kasama niya rin sa pag-celebrate ang mga katrabaho. Kasama ko po yung mga katrabaho ko, yung mga kapamilya ko. So, kamusta naman po ang Pasko ngayong taon? Sobrang saya! Merry Christmas! Ang pamilyang ito sa General Trias City sa Cavite, all out ang pagdiriwang ng Pasko. May kantahan, handaan, at syempre, exchange gift. Si Mami naman, pas muna sa regalo dahil ang best gift daw sa kanya, ampaw. Kung mayroon mga nakasanayan ng paghanda tuwing Noche Buena, meron namang iba na sa umaga na lang mag-aabala. Gaya na lang ni Nanay Maylene na ngayong araw mismo ng Pasko, dadalawin ng mga anak. Yung birthday nga natin, naghahanda tayo, di ba? Yung birthday pa kaya ni Jesus, hindi tayo maganda. May mga hinanda rin naman ako kahit paano. May mag-spaghetti ako, may graham naman dyan kami, may roast chicken siguro. Yun. Pero mayroon ding mga sasalubong sa Pasko ng mabigat ang puso. Habang atat na atat ang ibang pamilya na magsalo-salo, si Alma nakabantay pa rin sa kanyang sari-sari store ilang minuto bago magpasko. Isinantabi raw kasi muna nila ang malaking selebrasyon, lalo't nagluluksa pa sila sa nasawing kaanak. Tuloy pa rin. Kailangan naman habang may buhay tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa kahit na dumadanas tayo ng kalungkutan. Ang tunay na diwa ng Pasko ay pagbibigayan at pagmamahalan. May regalo o wala, marami mang handa o kaunti. Merry Christmas po sa inyo lahat and Happy New Year! Merry Christmas mga kapatid! Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Yeda Pascual, hatid ang muka ng balita. Kanya-kanyang pakulo ang mga Santa Claus sa iba't ibang mundo o iba't ibang panig ng mundo para magpasaya ngayong Pasko. Meron pang nag-rappelling sa gusali at tulay. Narito ang Frontline News Abroad. Simula na ang the happiest season of all. Kaya mga Santa mula sa iba't ibang bansa, kanya-kanyang hatid ng regalo, pero imbis na slay sila sa mga pakulo. Sa Zagreb, Croatia, hindi sa chimney galing ang mga Santa, kundi sa mga bubong. Gamit ang tali, nagrapeling ang mga Santa sa mga bintana saka nagbigay ng mga regalo sa mga pasyente ng ospital. Ang goal nila, bigyan ng magical moment ang mga bata. Nasa 500 regalo ang naipamigay ng mga volunteers. Rappelling din ang bet ng adventurous na 78 years old na Santa Claus sa Guatemala City. Tumawid lang naman siya ng riles, saka nagrapel ng 70 meters o 229 feet. Ang mala-action star na stunt na yan, misyong magbigay saya sa mga batang naghihintay sa kanya. Siyempre, hindi siya pwedeng hindi mamigay ng regalo na sinuklian naman ng halik. Agaw pansin naman ang mga nagbisanta ng mga atleta ng stand-up paddleboarding sa Greece habang iniikot ang baybayin sa Thessaloniki.
Roll ho-ho naman ang eksena ng mga Santa Claus sa Venice, Italy. Sakay ng mga gondola, inikot din nila ang Venice Grand Canal bilang parte ng programa ng Venice Lights Up Christmas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Lalaban sina Victor Wembanyama at Anthony Edwards sa Christmas Day Games ng NBA. Pangungunahan ni Wemby ang San Antonio Spurs sa home court ng New York Knicks. Ngayon lang ulit makakasama sa Christmas lineup ng league ang Spurs in 8 years. Ang Minnesota Timberwolves naman ni Edwards makakatapat ang Dallas Mavericks. Kaabang-abang kung sino ang mas mag-aambag sa team nila. Ang Rookie of the Year last season kaya na si Wemby o ang two-time All-Star na si Anthony Edwards. Malapit nang makabalik sa hardcourt si New Orleans Pelicans star Zion Williamson. Ayon sa Pelicans, posibleng makabalik na ulit sa training si Zion next week. November 6 nagsimula ng may iniindang hamstring injury si Zion. Nakaka-6 na laro pa lang siya this season. Bago ma-injure, nag-average ng 23 points at 8 rebounds si Zion, kaya malaking boost para sa New Orleans kung makakabalik na ulit siya. At yan ang sports updates natin ngayong Christmas Day. Thank you so much for tuning in, mga kapatid. Ako po si Fifi Sharma. Sa Wicked fans dyan, hindi nyo na kailangan magpigil sa pagkanta ng Defying Gravity dahil magkakaroon na ng Wicked Sing-Along screenings sa mga sinihan sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Villanario. Napakanta kayo, no? Pwede nyo nang ibirit ang Defying Gravity sa mga sinihan dahil magbabalik ang box office hit movie na Wicked. But this time, in sing-along screenings. Makikanta kasama sa Elphaba played by Cynthia Erivo and Glinda played by Ariana Grande. Bukod sa kantahan, isa rin sa mga hinangaan sa pelikula ang costume pieces, kabilang na ang mga iconic hat. Nakakwentuhan ng News 5 ang senior millionaire ng Wicked na si Harvey Santos, isang Pinoy. Kasama siya sa team na gumawa ng hats para sa pelikula. It's really very humbling because you know, when you get into this phase of like you just keep on working and working and you're in a different country. The next thing you know, everybody's rooting for you. Si ni Harvey, dapat abangan ng pasabog sa ilalabas pang Wicked Part 2. Possibly a lot more hats, possibly more action, possibly more story. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Villanario, News 5. Kakambal ng Pasko ay mga reunion. Excited na ba kayo dyan? Ikaw, Jiggy, kailan kayo huling nagkaroon ng reunion? Matagal na, pero ako excited parati sa mga kainan. Todo talaga yan. At tuwing nga pong nagsasama-sama, hindi nawawala ang mga banat na medyo personal. Kung paano yan dapat sagutin, alamin sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Sa maraming pamilya, ang Pasko ay panahon din ng reunion. Makikita na ulit ang mga pinsan, sina tito, tita, lolo at lola. Masayang pagkakataon sana to catch up sa mga ganap sa buhay. Pero masaya pa rin ba kung ito agad ang bubungad sa'yo? Tumataba ka ata, iha? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak? Most wonderful time of the year pa rin ba? O feels like interrogation na? Si Bea, di raw feel pag masyado ng personal ang mga itinatanong sa kanya, kahit pa kamag-anak niya ang nagtatanong. Kung makarinig ka ng something like tumaba ka, ganun, syempre parang kung personally hurt ako doon. Si Daniela naman naririndi na sa mga tanong ng tanong kung may love life na siya. Tingin nila sa karaniwan na mga ganun ay parang normal na lang itanong. Yung closeness ng family mo na ang nangyayari is nawawala yung sense of privacy or boundaries within the family.
Kahit sa online, maraming nagsasabing mas pipiliin na lang daw nilang huwag umattend ng reunion. Pero paano nga ba kung na-on the spot ka ng mga tanong na yan? Ano ang dapat gawin? A. Ibalik sa kanila ang tanong? Parang kayo din eh. So isa tayo. Given naman talaga yun sa mga ganong questions eh. And ayun, go with the flow na lang. B. Mag-walk out. Or letter C. Deadma. Wala lang, reaction lang. Relax lang kayo. Ako nga relax lang. Basta hindi kayo mawawala ng invitasyon kung aabutin nyo pa. Sabi ng mga psychologist, ang tamang sagot ay letter C. Kung masyadong seryoso ang usapan, kalmahan mo lang. Basagin yan gamit ang pagbibiro. You can do it with a sense of humor. Yung ang tipong gano'n, nagagawa ka ng mga paraan for you to be able na ma-lessen din yung tension. At the same time, malilesen din yung feeling mo ng anxiety. Para naman sa mga tita at tito o sa mga pinsang may kakulitan o sadyang concern lang. Paalala ni Doc, maging sensitive naman. I believe they don't have any intention to hurt your feelings. Pero sana, maging mindful din naman ang nakakatanda. Napaka-importante ng boundaries sa lahat naman ng relationship. Tandaan, ang diwa ng Pasko ay pagkakaisa at pagbubuklod ng pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan, pag may mga banat sa inyo na hindi nyo gusto, anong pipili nyo doon? A. Sumagot. B. Mag-walk out. C. Deadma. Sumagot. Nakaka-relate ka ba, Fifi? Nakaka-relate ako. Lalo na sa tanong na may jowa ka na ba? Wala. Ayun! Hi mga kapatid, I'm single! Nag-promote! Alam nyo na. Alam nyo na. Baka na-intimidate kasi sila sa'yo, diba? Hindi, tsaka mga kapatid, sobrang ganda ni Fifi. Grabe na. Lalo na in person. Pwedeng pang Miss Universe natin, diba? Tama Yun ang ka dyan. hihintayin muna namin, Fifi. I'm sure maraming aaligid na yan. Baka akala nila, masyado kang seryoso, tsaka into your career, diba? Okay, I'll smile more. Ayun pala yung sagot. Pero yan, pag mga bata-bata ka pa, ganyang edad, sasagot ka pa nang maayos naman na sagot. Hindi ko pa nasubukan mag-walk out, pero pag ganito ng mga kaedaran natin, pwede sumagot. Pwede pa rin naman. Pwede pa rin. Pero, or deadma na lang. Mas kakalma ka di ba? Pwede rin. Deadma na lang. As a stoic person, deadma ka na lang. Deadma to negative energy. Oh, yes. Tama. Ayan. Pero sa susunod, Fifi, iba na ang sagot mo na wala. Meron na. Manifesting. Yan, alam nyo na po. Ha? At yan po mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Merry Christmas! Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.